No more substitutions. Lagpas sa filing period ng Certificate of Candidacy. Yan ang nilulutong paghihigpit ng COMELEC para sa midterm polls na isasagawa 1 taon na lang mula ngayon. Ayon sa komisyon, naaabuso kasi at tila naloloko ang taong bayan ng mga nagsusumite ng kandidatura para kalaunan ay bigyang daan ang ibang kandidato. May balitang A to Z si Kim Salinas. Pagbabawalan na ng Commission on Elections ang last-minute substitution para sa mga magsusumite ng kandidatura ngayong darating na Oktubre para sa 2025 midterm polls. Yan ang issue na tinalakay rin sa Kamara ngayong araw, 1 taon bago ang mismong halalan. Through the years, substitution by reason of withdrawal has been used in numerous instances without any valid cause or reason from the withdrawing candidate. Una na ring sumang-ayon dito si Sibac Representative Brother Eddie Villanueva sa kanyang panukalang batas, ang House Bill 5692, na tila naaabuso ang substitution na ginagawa ngayon ng mga kandidato sa bansa. Matatandaan na noong 2016 presidential elections, naghain ng kandidatura si Martin Dino, pero kalaunan ay pinalitan siya ng noon ay Davao City Mayor Rodrigo Duterte na siyang naging daan ng kanyang pagkapanalo bilang presidente ng Pilipinas. Naulit rin ito noong 2022 elections matapos bawiin ni Laili Uy ang kandidatura sa ilalim ng Lakas CMD at bigyang daan ang pagtakbo ni Davao City Mayor Sara Duterte para sa vice presidential race. Discourage talaga yung mga nakaraang mga substitution. Nakakawala po ng tiwala sa ating eleksyon. Ayon sa COMELEC, inihintay na lang nila ang position paper ng mga kongresista, pero natalakay na rin ito ng COMELEC and Bank at ang plano hindi na papayagan ng substitution lagpas sa filing period ng Certificate of Candidacy. Ang epekto po nito, pagkatapos ng October 8 o October 9 onwards, ang papahintulutan na lamang po na masubstitutan ay yung mga kandidato po na originally either namatay o di kaya po ay na-disqualify. Para mapigilan po yung pang-aabuso sa proseso, ito po ngayon na magiging guidelines. Malaking tulong rin daw ito para mapabilis ang timeline ng preparasyon para sa halalan. Dati po kasi hinihintay pa namin matapos yung period ng substitution bago pa kami makapag-imprenta. Around January po yan, 2025. Pero sa kadahilanan nga po magiging final na ang ating list of candidates. Malinaw na po. Baka po ay early December po ay makapagsimula na ng printing ng balota ang ating COMELEC po. Sa ngayon, hinihintay na lang ng komisyon ang formal na promulgation ng COMELEC resolution ukol sa guideline sa paghahain ng COC sa Oktubre. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.